Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1281. Ano, si Meldrick ay napahinto, nakabuka ang kanyang bibig, at kitang-kita ang pagkagulat. Ilang sandali pa bago siya nakabawi sa sarili at napahayag, Sofia. Nagbibiro ka ba? Sinabi mo lang na pinatay ni Severin si Ronnie. Imposible iyan. Nagsimulang magduda si Sofia kung mali ang kanyang pag-intindi kay Meldrick. Marahil hindi sinabi ni Meldrick kay Ronnie na pinatay ni Severin si Brandon. Hindi mukhang alam ni Meldrick na sinubukan ni Ronnie na patayin si Severin. Bakit imposible? Sinubukan ni Ronnie na patayin si Severin dahil pinatay ni Severin ang anak niya. Si Severin ang nagsabi sa akin. Hindi siya magsisinungaling sa akin tungkol doon. Mas malakas si Severin kaysa sa kanya. Sa huli, si Ronnie ang napatay. Oh, hindi ba halos kasing edad lang natin si Severin? Paano siya nag-improve ng ganito kabilis? Si Ronnie ay isang level 7 na mandirigmang emperador. Sa ganoong sabi, mas mataas ang antas ni Severin kaysa isang level 7 na mandirigmang emperador. Nagulat si Meldrick. Dati pinaniwala niya ang sarili na marahil, ang mga kaaway ni Ronnie ang pumatay sa kanya habang papunta siya para patayin si Severin. Kaya hindi na bumalik si Ronnie ng matagal. Hindi niya inakalang pinatay na pala ni Severin si Ronnie, at buhay pa si Severin. Sofia, ibig sabihin lumabas ka ngayon para hanapin si Severin. Masakit sa puso ni Meldrick na lumabas si Sofia sa sektang iyon para lang dalawin si Severin. Naiintindihan niya na pinigilan ni Sofia siya noon sa pagpatay kay Severin dahil nagpapasalamat siya na minsang iniligtas sila ni Severin. Pero alam niyang iba na ang layunin nito ngayon. Tumango si Sofia. Oo, dumaan ako sa Southlink City matapos tapusin ang isang misyon. Naalala ko na sinabi niya dati na nakatira siya sa Southlink City, kaya naisip kong bisitahin siya at magpahinga saglit. Nanghina ang mukha ni Meldrick. Siyempre, hindi niya pinaniwalaan ang sinabi ni Sofia. Biglang napangisi si Sofia at bahagyang nag-alala. Kung hindi ikaw ang nagsabi kay Ronnie, bakit naman niya malalaman na si Severin ang pumatay sa anak niya? Agad na nag-isip ng dahilan si Meldrick. Walang sikreto ang tatagal magpakailanman. Marahil may narinig siya habang siya'y nasa labas, o ipinagyabang niya ito sa kanyang pamilya o mga kaibigan. Ang taong pinatay niya ay miyembro ng ating sekta. Malamang ipinagyabang niya iyon, hindi ba? Pinag-isipan ni Sofia at napagtanto na totoo naman ang sinabi ni Meldrick. Tumango siya at nagpaalam, sige, aalis na ako. Kailangan mong mag-ensayo ng mas mabuti dahil nahuhuli na kita. Ngumiti si Meldrick, alam ko. Hindi ako mag-aaksaya ng isang segundo. Matindi ang pinagpapaguran ko para umunlad. Sige, aalis na ako. Paalam. Ngumiti si Sofia at lumipad palayo. Pagkalayo ni Sofia, nawala agad ang ngiti sa mukha ni Meldrick. Nagmukha siyang nakakatakot at galit. Dumating si Draven. Meldrick, bakit ganyan ang hitsura mo? Matagal nang miyembro si Draven ng Stormy Moon Sect. Dahil sa kanyang talento, nakaensayo siya hanggang maging level 9 na mandirigmang hari. Napansin siya ng isang elder at naisip siyang gawing inner disciple. Una, iyon ang sasabihin sana ni Draven kay Meldrick dahil pupunta ang elder para sabihan ang pinuno ng sekta. Pagkatapos, napansin niyang hindi maganda ang mood ni Meldrick. Tumingin si Meldrick kay Draven at nagsalita, anak ng tinapa. Nalaman ko lang na sobrang lakas na pala ni Severin. Hindi ko akalain na mapapatay natin siya. Nagulat si Draven. Hindi pwede. Paano siya naging sobrang lakas? Hindi ba siya level 4 o 5 lang na mandirigmang emperador? Sumagot si Meldrick, pinatay niya si Ronnie. Ibig sabihin antas 7 o baka antas 8 na mandirigmang emperador siya. Nanginginig si Draven sa pagkagulat. Ano, sinasabi mong pinatay niya si Ronnie kaya hindi na bumalik si Ronnie? Tumango si Meldrick. Oo, bumalik si Sofia sa sekta. Sinabi niya na binisita niya si Severin dahil dumaan siya sa Southlink City. Sinabi ni Severin na sinubukan ni Ronnie na patayin siya pero siya ang pumatay kay Ronnie. Diyos ko, hindi ko inakalang ganoon siya kalakas. Naku, halos kasing lakas na niya ang ilan sa mga elder. Umupo si Draven sa isang batong upuan at nanghina.
Mukhang wala ng pag-asa na makakamit nila ang kanilang paghihiganti. Biglang may naisip siya, hey, si Ronnie ay tagapangalaga ng sekta. Paano kung sabihin natin sa pinuno ng sekta na pinatay ni Severin si Ronnie? Sa tingin mo papatayin ba ng pinuno si Severin? Mas madali iyon, di ba? Hindi na natin kailangang gumawa ng anuman, papatayin na lang si Severin ng pinuno ng sekta. Napangiti ng mapait si Meldrick at umiling, hindi yun uubra. Paboritong anak ng pinuno ng sekta si Sofia. Sa tingin mo papatayin ng pinuno si Severin kung siya ang nagligtas sa kanyang minamahal na anak? Baka sabihing personal na paghihiganti lang yan, o si Ronnie ang nagkamali ng taong kinontra. Kilala ko ang pinuno ng sekta, at para mahulaan ko iyon. Sana uubra pero hindi, asahan na lang natin ang sarili. Mag-ensayo ng mas mabuti at tingnan kung may pagkakataon sa hinaharap. Napabuntong hininga si Draven. Kailangan niyang tanggapin na mababa ang tsansang makamit ang paghihiganti. Maaari nating tingnan iyon sa hinaharap. Ang pinaka nakakagalit ay maaaring may nararamdaman si Sofia para sa kanya. Duda ko na dumaan talaga siya sa lugar para makipagkita. Tama kung dumaan lang siya sa Southlink City matapos ang misyon pero hindi ako naniniwala. Malamang nangungulila siya kaya dinalaw niya siya. Si Meldrick ay napabuntong hininga. Madali lang iyan. Pumunta ka sa Mission Department at magtanong. Alamin mo kung inalok o tinanggap ba ni Sofia ang anumang misyon. Kung hindi, sadyang pumunta siya sa Southlink City para hanapin si Severin. Hindi siya nagsasabi ng totoo dahil nahihiya siya. Naisip ni Draven at nagpatuloy, kung nagpunta talaga siya para bisitahin si Severin, sa tingin ko wala ka ng pag-asa kay Sofia. Lalong sumama ang pakiramdam ni Meldrick. Mabilis siyang nagtanong, Draven, may sasabihin ka pa ba? Kung wala na, pupunta na ako sa Mission Department. Dumating si Draven para ipagyabang sana ang posibilidad niyang maging inner disciple ng isang elder. Pero dahil hindi maganda ang mood ni Meldrick, nagbago siya ng isip. Natatakot si Draven na lalo lang sumama ang loob ni Meldrick kapag sinabi niya iyon. Bukod pa roon, hindi pa naman opisyal. Pagkatapos magpas siya, ngumiti siya. Wala naman. Dumaan lang ako kaya naisip kong puntahan ka. Sige, aalis na ako. Tumango si Meldrick at lumipad papunta sa Mission Department. Hindi nagtagal at nakarating siya, at nakita niya si Lindy. Hey, Lindy, tumutulong ka ba rito sa Mission Department? Nang makita ni Lindy na si Meldrick iyon, magalang niyang pinagdikit ang mga kamay. Hi, Meldrick. Mababa pa ang antas ko kaya wala pang masyadong misyon na babagay sa akin, kaya naisip kong tumulong muna rito. Makakakuha rin ako ng merit points kahit paano. Alam ko, hindi ako maihahambing sa iyo o sa iba na may mataas na antas. Sandali siyang tumigil bago nagtanong, anong klaseng misyon ang hanap mo ngayon? Mapait na ngumiti si Meldrick. Hindi ako nandito para kumuha ng misyon. May gusto lang akong malaman. Pakiusap, sekreto ito at huwag mong sasabihin sa iba. Pagkasabi noon, naglabas siya ng second grade low rank na halamang espiritual at iniabot kay Lindy. Salamat. Ano bang gusto mong malaman? Bago ito tanggapin, mabilis niyang sinuri ang paligid kung may nakatingin. Nang masigurong wala, mabilis niya itong itinago. Tanong ni Meldrick, gusto ko lang malaman kung kumuha ba si Sofia ng kahit anong misyon nitong mga nakaraang isang buwan. Sa nakaraang buwan, napatigil si Lindy, pero agad ding ngumiti. Wala, siguradong sigurado ako, huli siyang kumuha ng misyon 2 buwan na ang nakakalipas. Sigurado ka ba? Kahit hindi na siya nagulat sa sagot, hirap pa rin tanggapin ni Meldrick. Matagal na silang magkakilala ni Sofia. Akala niya ay matibay ang ugnayan nila, at siya ang pinakamalamang na mapupusuan ni Sofia. Hindi niya matanggap na parang nahuhulog si Sofia kay Severin. Tumango si Lindy. Oo, sigurado ako. 4 na buwan na akong tumutulong dito. Anak siya ng pinuno ng sekta kaya alam agad ng lahat kapag pumupunta siya rito para kumuha ng misyon. Pinag-uusapan pa namin kung anong klaseng misyon ang kukunin niya. Bakit mo gustong malaman iyon? Tanong ni Lindy nang makita ang pagbaluktot ng mukha ni Meldrick. Mapait ang ngiti ni Meldrick. Wala, ayokong abalahin ka pa sa trabaho mo. Tandaan mo, sekreto ito. Umalis na si Meldrick matapos niyang paalalahanan si Lindy.
Samantala, pumunta si Sofia upang makita ang kanyang ama. Anak ko, saan ka nagpunta? Bakit ang saya-saya mo? May magandang nangyari ba sa'yo? Tanong ni Burke nang makitang masaya ang ngiti ni Sofia. Nagbuhos si Sofia ng tubig sa baso, uminom ng kaunti, at umupo. Hehe, syempre masaya ako. Magkaka-breakthrough na ako at magiging level 4 warrior emperor na ako. Napatigil si Burke. Hindi siya makapaniwalang narinig niya iyon. Paano nangyari iyon? Nagbibiro ka ba? Ilang araw pa lang ang nakalipas mula sa huli mong breakthrough. Paano ka magkaka-breakthrough ulit agad-agad? Napaisip siya ng malalim, at bigla niyang naintindihan. May nakuha ka bang malakas na kayamanan? Iyon lang ang paliwanag. Hindi basta-basta ang breakthrough lalo na sa Warrior Emperor stage. Ipinakita ni Sofia ang isang maliit na porselanang bote. Binuksan niya ito at ginamit ang telekinesis para lumipad palabas ang alchemical pill mula sa loob. Tingnan mo ito. Masayang ngumiti si Sofia at pinadirekta ang pill kay Burke. Kinuha ni Burke ito at sinuri ng maigi. Hindi nagtagal, ngumiti siya. Maganda ito. Ang Grand Elder talaga, mabait sa iyo. Binigyan ka ng 3rd grade low rank na alchemical pill. Mahirap makakuha ng galing sa kanya dahil hindi ganun kataas ang success rate niya. Napakislot ang mata ni Sofia. Hoy, ikaw nga bilang pinuno ng sekta, hindi ka niya bibigyan. Ano pa kaya ako? Kuripot ang matandang iyon. Pagkatapos, muling suriin ni Burke ang pill. Teka, hindi ito galing sa kanya. Ang kalidad ng pill na ito ay napakaganda. Hindi pa elite quality, pero malapit na. Saan mo ito nakuha? Ngumiti si Sofia. Naalala mo ba ang tagapagligtas ko, si Severin? Sinabi ko na sa iyo na isang alchemist siya. Dinalaw ko siya at ibinigay niya ito sa akin. Sa tingin ko 3rd grade low rank alchemist na siya ngayon. Mas maganda ang gawa niya kaysa sa ginagawa ng Grand Elder. Napakagaling niya at mataas ang success rate niya. Ibinigay niya ito sa iyo. Pinisil ni Burke ang tulay ng kanyang ilong. Pagkatapos, iniabot niya muli ang pill kay Sofia. Pinuntahan mo siya, kaya ka nawala ng ilang araw. Ibinalik ni Sofia ang pill sa bote at nahihiyang tumango. Oo, pinuntahan ko siya, at inimbitahan niya akong manatili doon ng ilang araw. Wala rin naman akong ginagawa kaya pumayag ako. Gusto ko sanang tingnan kung kaya ko siyang talunin nung nag-breakthrough na ako, pero bigo ako. Sobrang lakas niya. Umubo si Burke. Ang South Link City ay napakalayo, at dumayo ka roon para hanapin siya. Medyo malaki ka na, gusto mo ba siya? Biglang kinabahan si Sofia. Dad, hindi. Naisip ko lang na dalawin siya. Tagapagligtas ko siya. Normal lang yun, di ba? Ang dalawin ang nagligtas sa iyo. Kabanata 1285. Hahaha. Oo, normal lang iyon. Pero sa tingin ko medyo hindi makatuwiran na bumiyahe ka ng ganoon kalayo para lang bisitahin siya. Pinisil ni Burke ang kanyang baba at nagsabi, hindi ako papayag kung gusto ninyong dalawa na maging kayo. Bakit? Kinabahan si Sofia nang marinig iyon. Iyon pa lamang ay patunay na kay Burke na gusto nga ng anak niya si Severin. Hindi niya hahayaan na mangyari iyon. Bakit kamo? Nasa isang nakahiwalay na sekta tayo. Bahagi tayo ng isang marangal na lipunan. Isa lang siyang gobernador sa mundong mortal. Anak kita, at ako ang pinuno ng sekta. Sa tingin mo babagay kayong dalawa? Laban ni Sofia, Dad, isa siyang 3rd grade low rank na alchemist na mataas ang antas. Maaari mo pang sabihing isa siyang henyo. Hindi ko nga alam kung karapat-dapat ba ako sa kanya. Oo, may talento siya, pero alam ko na may asawa na siya. Gusto mo bang maging kabit niya? Kinagat ni Sofia ang kanyang mga labi at hindi sumagot. Anak kita, paano ka magiging kabit? Hindi ko iyon papayagan. Lalong natarante si Sofia. Dad, haha, tignan mo ang sarili mo. Nagbibiro lang ako sa iyo. Halatang ikaw ay nag-aalala. Hindi ko talaga kayang maniwalang hindi mo gusto si Severin. Hindi na napigilan ni Burke ang pagtawa. Lampas 20 anyos ka na, pero ni minsan hindi ka pa nagmahal. Natatakot lang ako na masaktan ka ng mga lalaki, pero nag-aalala rin ako na baka hindi ka makatagpo ng lalaking magugustuhan mo. Mas kampante ako ngayon, dahil mukhang may gusto ka na talagang lalaki. Dad, ano ba yung mga sinasabi mo?
Saka lang napagtanto ni Sofia na sinusubukan at niloloko lang siya ng kanyang ama. Pero kanina, sobrang kinakabahan siya nung akala niya ay hindi papayag ang kanyang ama tungkol sa kanya at kay Severin. At doon kinailangan harapin ni Sofia ang katotohanang talagang nahulog na ang loob niya kay Severin. Sinabi mong hindi mo siya natalo. Hindi ba level 3 warrior emperor ka? Ibig sabihin level 4 siya. Aba, isang level 4 warrior emperor na nakontento bilang isang gobernador lamang. Napaka-stable at marunong magpakumbaba ng taong iyon. Iyan ang naging komento ni Burke tungkol kay Severin matapos niya itong pag-isipan ng husto. Sagot ni Sofia, hindi lang siya level 4 warrior emperor. Sa tansya ko, hindi bababa sa level 8 warrior emperor ang antas niya. Hindi, ganun na ba kataas ang antas niya? Napasinghap si Burke. Talagang magiging isang henyo si Severin kung ganoon nakataas ang antas niya sa ganoong edad. Karamihan sa mga may talento sa sekta ay may sapat na mga yaman mula sa sekta, pero si Severin ay isang rogue fighter lamang. Hindi naman imposibleng maabot iyon ng isang rogue fighter, pero kadalasan nangyayari iyon matapos ang napakaraming taon ng pag-eensayo. Sa oras na marating nila iyon, matanda na sila. Kaya talagang nagulat si Burke na narating ni Severin ang ganoong antas ng napakabilis. Napakabihira noon. Tumango si Sofia. Oo, alam ko dahil sinubukan siyang patayin ni Ronnie. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Ronnie na si Severin ang pumatay sa anak niya. Binalak niyang maghiganti, pero si Severin ang pumatay sa kanya. Sinabi yun sa akin ni Severin. Akala niya tayo ang nagpadala kay Ronnie. Ipinaliwanag ko sa kanya na desisyon iyon ni Ronnie at wala iyong kinalaman sa ating sekta. Sa wakas, nakuha ni Burke ang buong larawan ng nangyari at tumango. Kaya pala hindi pa nakakabalik si Ronnie ng napakatagal. Diyos ko, tunay na henyo si Severin. Kung kaya niyang pumatay ng level 7 warrior emperor, malamang level 7 o level 8 warrior emperor na nga siya. Pwede ring level 6 warrior emperor siya na may pambihirang teknik at lakas sa laban para pumatay ng mas mataas kaysa sa kanya. Kahit alin man doon, napakalakas niya. Pagkatapos, tinapik niya sa balikat si Sofia. Anak, kung talagang gusto mo siya, sunggaban mo na. Henyo siya. Papayag ako kung mapapangasawa mo siya. Napatulala si Sofia. Ha? Hindi ba ikaw ang nagsabi na hindi ka papayag na maging kabit ako? Hindi ba ikaw ang tumutol dahil rogue fighter lang siya sa mortal na mundo at ako ang anak ng sect leader? Bakit biglang nagbago? Kilala mo ba talaga siya? Malakas na tumawa si Burke. Magiging napakalakas niyang tao sa hinaharap. Naniniwala ako na magiging malakas ka rin kung magiging kabit ka niya. 3rd grade low rank alchemist na siya sa ganoong kabataang edad. Alam ko malayo ang mararating niya. Sandaling tumigil siya bago nagpatuloy, kung magiging kabit ka niya, hindi ka na kailanman mag-aalala tungkol sa mga alchemical peel. At kung maging 4th grade o 5th grade alchemist siya, abay makikinabang din ako. Hindi alam ni Sofia kung iiyak ba siya o tatawa sa sagot ng kanyang ama. Dad, masyado mong iniisip ang hinaharap. Hindi madali ang umangat ng isang alchemist. Malamang napakahirap ng pinagdaanan niya para maabot ang antas niya ngayon. Habang nandoon ako, napansin kong palagi siyang gumagawa ng alchemical peel kapag may libreng oras siya. Kung hindi lang niya ako kailangang samahan o natatakot siyang baka magalit ako kung wala siyang oras para sa akin, sigurado akong paggawa ng alchemical peels ang ginagawa niya buong araw. Napatawa si Burke. Haha, normal lang yun. May mga alchemist na sobrang baliw sa paggawa ng mga alchemical peels. Hindi natin mauunawaan yun. Para bang addiction na nila iyon at hindi sila mapakali hanggat hindi gumagawa ng alchemical peels. Pagkatapos mag-isip, napabuntong hininga siya. Sayang at patay na si Ronnie. Malaking kawalan iyon para sa sekta, pero hindi maiiwasan. Maaga o huli, hahanapin din ni Ronnie si Severin kapag nalaman niyang si Severin ang pumatay sa anak niya. Tumango si Sofia. Tama ka, hindi na natin kayang baguhin iyon. Ang pagkawala ng isang level 7 warrior emperor ay malalang dagok sa sekta. Nagpatuloy si Burke, dahil pinatay ni Severin si Ronnie, dapat pagsikapan mong malinlang siya para pumunta rito. Naiintindihan mo, paniwalain mo siyang maging Grand Elder ng ating sekta para mas lumakas tayo.
Kapag nandito siya, siguradong lalakas pa ang ating sekta. Ano? Imbitahan siyang maging Grand Elder. Sa sandaling iyon, nagulat at natuwa si Sofia sa ideya. Kung maimbitahan niya si Severin bilang Grand Elder nila, siguradong malaking tulong iyon sa pag-unlad ng sekta. Pinaka-importante, makikita niya si Severin araw-araw. Naniniwala siyang sapat ang kanyang kagandahan para mahulog ang loob ni Severin sa kanya. Tumango si Burke nang walang alinlangan. Oo, sa tingin ko, tatanggap lang si Severin kung aalukon natin siya bilang Grand Elder. Bukod doon, medyo hindi patas sa kanya kung Elder lang ang ibibigay natin sa kanya. Tingnan mo na lang ang alchemical peel na ginawa niya. Mas maganda pa kaysa sa kayang gawin ng kasalukuyan nating Grand Elder. Kung hindi natin siya aalukon bilang Grand Elder, wala akong maisip na posisyon na babagay sa kanya. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Sofia, dati ay nag-aalala ako kung anong klaseng lalaki ang makukuha mo para maging asawa mo. Ngayon, sa tingin ko, magandang pagpipilian si Severin. Kailangan mong maging mas agresibo at lumaban para makasama siya. Kinagat ni Sofia ang labi. Dad, hindi mo naman siya kilala. Hindi mo pa siya nakikita kahit minsan. Sinasabi mo lang ba ito dahil sa galing niya sa alchemy? Napangisi si Burke. Ang hirap bang malaman kung anong klaseng tao siya? Ang katotohanang handa niyang iligtas ka ay patunay na matuwid siyang tao. Maganda ka pero kahit minsan hindi ka niya tinangka o niligawan. Ibig sabihin, hindi siya manyak na tao. Kailangan ko pa bang magsabi ng iba kung ikaw na mismo ang pumili ng lalaki para sa sarili mo? Tiwala ako sa desisyon mo at sa pananaw mo. Sigurado akong hindi pangit ang batang iyon. At hindi rin matatawaran ang talento niya. Buo ang suporta ko sa inyo. Kanina pa nag-aalala si Sofia na baka maliitin ng kanyang ama si Severin. Kaya laking ginhawa niya nang suportado siya nito. Kinagat niya ulit ang labi at mahina niyang bulong, susubukan ko. Hindi ko lang alam kung magtatagumpay ako. Ilang beses ko pa lang siya nakikita, kaya sa tingin ko kailangan ko pang makasama siya ng mas matagal. Tumango si Burke. Kailan mo plano siyang puntahan ulit? Mapait na ngumiti si Sofia. Kadarating ko lang. Sa tingin ko hindi dapat ako magmadaling puntahan siya. Maghintay pa tayo ng ilang araw. Gagamitin ko muna ang oras para ma-absorb ang alchemical peel. Pupuntahan ko siya pagkatapos ko mag-breakthrough. Doon ko siya iimbitahan bilang Grand Elder. Kalmadong sabi ni Burke, sa tingin ko wala siyang dahilan para tanggihan ka. Dapat pa nga siyang matuwa na isang magandang dalaga ang nag-iimbita sa kanya bilang Grand Elder. Umismid si Sofia, huwag kang masyadong sigurado, may asawa at anak siya. Baka ayaw niyang iwan ang pamilya niya. Karamihan sa mga tao handang iwan ang pamilya para sumali sa isang sekta, pero may pakiramdam ako na hindi siya tulad nila. Kumunot ang noo ni Burke. Totoo namang nakapagtataka na hindi sumasali si Severin sa kahit anong sekta. Baka tama si Sofia. Pagkatapos mag-isip, nagtanong si Burke, may kakayahan ba ang pamilya niya? Sagot ni Sofia, ang mga asawa niya ay nagsisimula pa lang mag-training. Mga profound master na sila ngayon. Ang anak niya ay 5 taong gulang pa lamang, pero level 9 Grandmaster na at malapit ng maging level 1 profound master. Sa tingin ko, napakatalino rin ng anak niya. Ngumiti si Burke. Kung ganoon, madali na. Imbitahan mo rin ang mga asawa at anak niya para sumali sa ating sekta at dito mag-training. Malulutas agad ang problema dahil napakababa pa ng attainment nila. Malayo sa requirement ng pagiging miyembro ng ating sekta. Nagulat si Sofia sa tapang ng desisyon ng kanyang ama. Posibleng magdulot iyon ng reklamo mula sa mga miyembro at elders. Ngumiti si Burke. Ang mga patakaran ay ginagawa lang ng tao. Ako mismo ang sisira sa patakaran. Kapag pumayag si Severin, sabihin mo agad sa akin. Ako ang kakausap sa mga elders para maunawaan nila kung gaano kalaking benepisyo ang makukuha ng sekta kung sasali sa atin ng isang third-grade low-rank na alchemist. Sigurado akong papayag sila. Tumango si Sofia. Sige, Dad. Alam ko na ang gagawin. Aalis na ako. Pagkatapos noon, umalis na si Sofia. Ngumiti si Burke at mahina niyang bulong, sa wakas nakakita ang pinakamamahal kong anak ng lalaking gusto niya. Kita kong talagang gusto niya ang lalaking iyon. Samantala, sina Franco, Leslie,
at ang iba pa ay nakarating sa pinakamalaking lungsod sa Dracodam, ang Ulang City. Ang Ulang City ay isang masiglang malaking lungsod na tirahan ng maraming malalakas na mandirigma. Ito rin ang lungsod na tinitirhan ng royal family ng Dracodam. Pagkarating nila, inayos ni Franco ang sarili at nagpagwapo. Pagkatapos, sumakay siya sa sasakyan at nagtungo upang hanapin si Princess Nana kasama ang mga bodyguard niya. Ito ang tirahan ni Princess Nana. Bawal pumasok ang mga tagalabas. Sigaw ng bantay nang makita si Franco. Damilat si Franco na mayabang. Ako si Franco Marsden. Ang ama ko ay si Leslie Marsden, isa sa the Three Commanders. Sigurado ka bang hindi mo ako papapasukin? Lamambot ang tono ng bantay. Ginoong Franco, wala akong magagawa. Nagutos ang prinsesa na huwag papasukin ang kahit sino sa loob ng 2 araw. Masama raw ang pakiramdam niya. Maaring bumalik ka na lang pagkatapos ng 2 araw. Hindi plano ni Franco na umalis agad. Masyado namang nakakahiya kung basta na lang siyang susuko agad. At higit pa roon, ramdam niyang may gusto sa kanya si Princess Nana. Palagi niyang sinusubukang kunin ang atensyon niya noon. Siya lang ang walang interes. Buong tiwala si Franco na kapag nalaman ng prinsesa na siya ang gustong makipagkita, siguradong papapasukin siya. Pagkatapos mag-isip, kinuha niya ang isang second-grade high-rank spiritual herb at iniabot ito sa bantay. Pakiusap, ipaalam mo sa prinsesa na gusto ko siyang makita. Kapag hindi niya ako gustong makita, aalis ako agad. Kinuha agad ng bantay ang spiritual herb at ngumiti. Sige, ipaparating ko agad. Agad siyang tumakbo paalis, tumalon, at nagpunta sa direksyon ng prinsesa. Nagbuntong hininga si Princess Nana. Nasaan ba si Franco? Napakaraming araw na ang lumipas. Bakit hindi pa siya bumabalik? Wala kasing alam ang mga bantay kung bakit masama ang mood ng prinsesa. Minsan na siyang nagpunta sa bahay ni Franco pero wala ito. Dahil doon, 2 araw siyang nagkulong sa loob ng palasyo at tumatanggi na makipagkita sa kahit sino. Pumasok ang bantay at yumukod. Princess Nana, hinihiling ni Franco Marsden na makita ka. Nagliwanag agad ang mga mata ni Princess Nana. Tumayo siya mula sa sofa at sabik na nagtanong, si Franco. Sinabi mo bang gusto akong makita ni Franco? Oo, prinsesa. Franco Marsden. Napakunot ang noo ng bantay at tila nagulat. Sa reaksyon ni Princess Nana, halatang gustong-gusto niyang makita si Franco. Iniutos ni Princess Nana, sige. Ipasok mo siya agad. Opo, prinsesa. Umalis ang bantay. Pagkaalis niya, nagsimulang tumalon-talon si Princess Nana sa tuwa. Ang galing. Hindi ako makapaniwala na ako ang gustong makita ni Franco. Ano kaya ang dahilan niya? Naisip na kaya niya na gusto niya rin ako. Sa iniisip niyang iyon, lalo pang gumaan ang pakiramdam niya at napasigaw pa sa tuwa. Kalma, kalma. Paano kung iba naman ang pakay niya? Naalala niyang isa siyang prinsesa. Kaya sinubukan niyang kumalma at magkunwaring walang nangyari. Umupo siya sa sofa, kinuha ang tasa ng tsaa, at uminom. Pagpasok ni Franco sa silid, agad siyang nagpanggap na tuwang-tuwa na makita ang prinsesa. Nana, Princess Nana, narinig ko sa mga tauhan ko na 2 beses ka raw nagtungo sa bahay ko noong wala ako. Pasensya ka na, agad akong nagpunta rito nang malaman ko iyon. Sandaling tumigil siya bago nagtanong, bakit mo ako hinanap Franco? Nana lang ang itawag mo sa akin. Ayoko tinatawag mo akong prinsesa. Matagal na tayong magkakilala, magkaibigan naman tayo, hindi ba? Gusto lang kitang kausapin, hindi ko alam na wala ka pala noon. Ah, ganun pala. Nag-isip si Franco at nagpatuloy, Nana, may alam akong magandang kafe sa kanlurang bahagi. Kaibigan ko ang may-ari. Wala akong ginagawa ngayon, kaya bakit hindi tayo uminom ng kape? Unang beses iyon na inimbitahan siya ni Franco. Kaya naman halos lumundag siya sa tuwa. Ngunit nagkunwari siyang kalmado. Pag-iisipan ko, wala naman akong gagawin ngayon. Sige na nga, dahil first time mo akong inimbitahan. Haha, ikinararangal kong uminom ng kape kasama ang prinsesa. Tumayo si Franco at bahagyang yumukod para anyayahan ang prinsesa na sumama sa kanya na parang isang tunay na ginoo. Tara, ngumiti si Nana, tumayo, at naglakad kasama si Franco palabas.
Samantala, abala pa rin si Severin sa paggawa ng alchemical pills tuwing may oras siya dahil wala pa rin siyang impormasyon tungkol sa natitirang hall. Sa kasamaang palad, mabagal ang progreso niya. Kinukulang na siya sa sangkap para sa third grade medium rank na alchemical pills. Unti-unti siyang nalungkot nang paubos na ang spiritual herbs. Makalipas ang ilang sandali, isa na namang bigong pagtatangka. Umupo si Severin sa kama upang magpahinga. Pinunasan niya ang pawis sa noo at napabuntong hininga. 10 sets na lang ng sangkap ang natitira para sa third grade medium rank na alchemical pill. Sana magtagumpay na ako agad. Napakahirap hanapin ng mga sangkap na ito. Nagpahinga muna siya sandali habang iniisip ang bawat detalye ng proseso para mas masanay pa siya sa bawat hakbang. Kabanata 1290. Pagkatapos noon, tumayo si Severin at muling pinainit ang furnace para sa panibagong pagtatangka. Lumipas ang oras. Tutok na tutok siya sa bawat hakbang para siguradong perpekto ang proseso. Tapos na. Makalipas ang ilang minuto, naliwanagan ang mukha ni Severin. Kumaway siya ng kamay at isang alchemical pill ang lumipad mula sa furnace at pumagitna sa harap niya. Haha, nagawa ko, nagawa ko. Ilang araw niyang pinaghirapan ang paglikha ng third grade medium rank na alchemical pill. Mas mahirap iyon kaysa sa mga breakthrough niyang nagdaan. Pero sa wakas, nagtagumpay siya. Ibig sabihin, mas marami pang susunod. Sa madaling salita, isa na siyang third grade medium rank na alchemist. Haha, sa wakas isa na akong third grade medium rank na alchemist. Base sa kulay ng pill, katamtamang kalidad. Pwede na, pwede na. Tumawa si Severin at akmang ilalagay ang pill sa isang porcelain bottle. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Diane. Gabi na, oras na para kumain. Hindi mo na alam ang oras kung hindi kita puntahan. Napailing si Diane. Alam kong mahalaga sa iyo ang alchemy, pero mahalaga rin ang katawan mo. Simula nang umalis si Sofia, hindi ka na tumigil. Hindi ka nagpapahinga. Mabubugbog ang katawan mo niyan. Natuwa si Severin sa pag-aalala ni Diane para sa kanya. Iniabot niya ang bote at nagsabi, nagawa ko. Matagumpay kong nagawa ang third grade medium rank na alchemical pill. Ang asawa mo, isa na ngayong third grade medium rank na alchemist. Haha, talaga, napamulagat si Diane at hindi makapaniwala. Inamoy niya ang alchemical pill, at ibinalik sa bote, at iniabot muli kay Severin. Severin, napakahusay mo talaga. Lumapit si Severin kay Diane, niyakap siya, at kinurot ang likod niya. Oh, ganun ba? Ano kaya ang reward ko mamaya bilang isang third grade medium rank na alchemist? Namula ang mukha ni Diane. Ikaw talaga. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo buong araw? Bukas na lang kita i-reward. Bakit pa bukas kung pwede naman ngayon? Hindi rin naman ako pagod, ani Severin habang tumatawa. Sige na nga, kumain muna tayo sa baba. Ngumiti si Diane at hinila si Severin pababa. Pagdating nila sa baba, nagtanong si Sheila, Oy, bakit ang saya nyo? Anong meron? May balita ako, third grade medium rank na alchemist na si Severin. Dapat i-celebrate natin ngayong gabi. Natuwa si Diane at agad kumuha ng red wine.